Gandang gabi mga kaguro. Ngayon ay magsinigang tayo. So, yung ating sinigang mga kaguro ay igigisa po muna natin yung ating baboy. Yan. Pero napaka-konti lang po ng mantika na igigisa natin sa ating baboy. Yan. Saka nalagay ko na yung sibuyas, sunod si kamatis. Tig-isang sibuyas, kamatis lamang po mga kaguro. So, konting gisa lang po ito mga kaguro. Saglit lang. Yan. Tapos, ilagay na natin yung ating buto-buto. Buto-buto po mga kaguro yung ating baboy. Sinigang na buto-buto. Yung nakaraan po ay ordinaryong kaldereta lamang po yung niluto natin mga kaguro. So ngayon po ay sinigang na ginisa. Ginisang sinigang na baboy mga kaguro ang ating ulam ngayon. Yan. So haluin lamang po natin mga kaguro. Nag-urong-urong po yung ating kasirola kasi walang maghahawak mga kaguro. Yung kanan ko naghalo nitong ating ginisa, tapos yung kaliwa ko namang kamay ay naghawak nito ating cellphone, kaya pausod-usod itong ating itong ating kasirola na ginisahan mga kaguro. Hello mga kaguro, magandang gabi. Magandang gabi sa inyo mga kaguro. Ito si Ma'am Eva. Galing lamang po sa school. Pagdating sa bahay, luto ng ulam. Kasi po yung aming kanin mga kaguro ay po yun. Pagsaing ko sa umaga, ay yung asawa ko pala nagsaing at ako pala mga kaguro, ang aga ko nagsaing kanina, alam nyo ba? 2:30 ng madaling araw kasi po yung anak ko ay hindi kaagad naghapunan dahil kumain siya ng magdidilim na po ng kanin. Tapos yung hapunan niya nagiging 2:30 na ng madaling araw. Tapos nung kumain na po siya, ang ating kanin po ay mamasa-masa na po mga kaguro, parang mapanis na. Kaya siyempre bilang isang ina, hindi naman natin pabayaan ang ating anak na magutom, kaya nagsaing po tayo para po siya ay makakain. So nagsaing tayo, yung ating sinaing mga kaguro ay kanina pa po yung madaling araw, 2:00. Pero na po, dinagdagan namin ng bagong sinaing ngayon. Dinagdagan lamang po mga kaguro. So ayan po, takpan po muna natin ulit. Pagkatapos ay haluin, tapos lagyan na po natin, siyempre, simple lang, lagyan na kaagad ng sabaw. So, takpan po muna natin ang ating ginisang buto-buto para sa ating sinigang na baboy. Anuhan po muna natin pala itong takip mga kaguro, kasi malay natin baka ginapanggapangan. Malinis na po ito mga kaguro, kaso lang anuhan natin kasi baka ginapanggapangan na to sa ipis, hindi natin alam kasi naka-open lang po yung ating lagyanan sa mga kaserola. Ayan. So, takpan muna natin mga kaguro, saglit lang na medyo kukulo po siya, tapos haluin natin ulit and then lagyan na po kaagad ng sabaw. So ayan po, balik po ako mga kaguro. So ito na po, nilagyan na po natin ng sabaw pagkatapos na ginisa natin saglit. Ginisa sa sibuyas, kamatis, yung buto-buto mga kaguro. Saglit lamang na ginisa. Tapos nilagyan na natin ng sabaw. At ito naman po yung ating kangkong. Ayan, hinugasan na po natin mga kaguro. Pangatlong hugas na po yung kangkong. Hindi ko pa natanggalan ng tubig. Ito naman po yung ating radish, 1 piraso, at ang ating gabi. Pati na rin po yung ating okra, mga kaguro. At bibili lamang po ako mga kaguro ng saglit lamang po. Habang nag-aantay po tayong kumulo itong ating sinabawan na ginisa muna natin.
yung buto-buto. Pupunta po muna ako saglit sa labasan. Bibili ako ng siling mahaba para pansigang. Yan po. Balik po ako mga kaguro. Eto na mga kaguro, nakabili na tayo ng 4 na siling mahaba. Pansigang na sili. Yan, lahat po yan ay ilagay natin mga kaguro. Pero hugasan po muna natin. Okay. So, lagay lang natin dito, tabi natin sa ating, hiwain pa po natin yung ating gabi at saka yung ating, labanos mga kaguro. So, ayan, tingnan natin, check natin yung ating pinakulong buto-buto na ginisa natin. Hindi pa po, mamula-mula pa lang yung tubig na sinabaw natin. So, ayan po muna natin kumulo. Pag kumulo na siya mga kaguro, tanggalan natin siya ng sa ibabaw. Yan yung parang sa ibabaw. Tanggalin natin po yan mga kaguro pagka kumulo na siya. Tapos hayaan lang po natin siyang lumambot mga kaguro yung buto-buto para masarap na pagka malambot siya mga kaguro. So palambutin po muna natin yung ating buto-buto, saka natin ilalagay yung ating radish at saka yung ating gabi. Sabay po natin yan ilalagay mga kaguro. Yan, balik po ako mga kaguro, and bago po ako magpasalamat po ako. Thank you talaga mula sa aking puso mga kaguro ang pagpapasalamat sa mga lahat ng mga nanonood sa akin, lalong-lalo na po sa mga silent viewers ko, sa mga subscribers ko, sa mga nag-comment. Hello, kumusta po kayo lahat? Sa mga subscribers ko dito sa buong Pilipinas at pati na rin po, mayroon din po akong nag-subscribe sa aking channel na taga ibang bansa po. Thank you po sa inyo. Ingat po kayong lahat. Maraming salamat po at balik po ako mga kaguro. Kumulo na po. Tanggalin natin ito. Ito yung parang brown yan. Yung dumikit sa gilid. Tanggalin po natin mga kaguro. Takpak natin. Sa kabila hindi ko makikita, dito na lang. Ayan, tanggalan natin siya, no? Ayan. Takpan natin ulit mga ay ito pa. Yan pa ito. So, takpan natin ulit mga kaguro hanggang sa lumambot na po yan. Hayaan lang po siya natin kumulo mga kaguro hanggang sa lumambot. Check natin ulit mga kaguro. Yan na siya, kulong-kulo na siya. So habang kumukulo-kulo po siya mga kaguro, ay ilagay na po natin ang ating pork cube. Yan, haluin natin mga kaguro para mabilis matunaw yung ating pork cube. So hindi pa po, matigas pa po siya. Hayaan natin siyang lumambot mga kaguro kasi buto-buto yan, kailangan kulong-kulo siya at saka lalambot po siya mga kaguro. Takpan natin ulit. Nalagyan ko na po siya ng kaunting asin mga kaguro, pero titimplahan natin ulit mamaya. Balik po ako. Yan. So pwede na po natin ilagay mga kaguro yung ating, pero hindi pa talaga po siya malambot na malambot. Tamang-tama naman po siguro pag ilagay na natin itong radish at saka gabi. Paglambot ng radish at saka gabi mga kaguro ay malambot na rin itong ating buto-buto. So ayan, lagay na po natin ang ating radish at saka yung ating gabi mga kaguro.
Yan, haluin lang natin. Dinagdagan ko ulit mga kaguro ng sabaw, ng tubig. Para tamang-tama po na lumambot yung gabi at saka yung ating radish. Lambot na rin po yung buto-buto at tamang-tama na rin po yung sabaw niya. So, ayan po. Balik ulit ako mga kaguro. Titingnan natin mga kaguro kung malambot na po yung gabi. Saka yung ating radish. Tingnan natin. Yan, medyo malambot na po. At syempre, malambot na rin po itong ating baboy kasi kanina pa po ito pinapakulo. So, lagay na po natin ang ating sili. Isabay natin po ito sa okra mga kaguro. Yan, 4 na sili. Tapos, lagay na rin natin yung ating okra. Ito po, andito yung ating okra. Yan. Kunin lang po natin ito. Lamputin na lang natin sa ating kamay. Nalaglag yung isang hiwa mga kaguro. Yan. Meron pang 2. Tsaka sayang po itong mga kaguro. May isa pang nalaglag, hugasan natin. Lamputin natin na rin ko. Yan, hugasan natin. Sayang eh. Isang piraso, isang subo. Kaguro, isang putol. Isang subo din po ito. Yan. So, haluin natin. Nailagay na natin ang ating okra. At ilang minuto lamang po ay ilagay na rin po natin ang ating sitaw at saka yung ating yung ating yung kangkong. Yan. Ito po, meron po dito. Sobra namin yung ulam kagabi. Pakain natin yan. Hindi pa naman panis. Papakain natin ni Mute, yung aso namin nandun sa may gate. Yan. Ito po ay isunod natin maya po mga kaguro. Yan. Yan na po siya. Nilagyan na po natin siya ng pork cube at kanina po, hindi ko na po pinakita sa inyo, nilagyan natin ng kaunting magic sarap. Yan. Lagay ko na po mga kaguro yung ating sitaw at saka yung kangkong. Ito po. Marami-rami din po itong kangkong mga kaguro. Nandito na rin po yung ating sitaw. Ito lang kay medyo mahirap. So lagay na natin itong ating kangkong. Tsaka sitaw. Oops. Dahan lamang. Yan, nakita niyo po mga kaguro, madaming kangkong yan. Isang tali lang po yan mga kaguro. Parang marami lang siya tingnan. Pero pagka umano na yan, uhupa din po yan mga kaguro. Yung ating sitaw ay kalahating tali lang po yan. Kasi ang mahal po mga kaguro ng gulay eh. Kaya okay na po, basta may sitaw, kalahati lang po ng tali. Yung sitaw yung binili natin. Saka isang kangkong. So, yan lang po natin siyang kumulo. Takpan po natin mga kaguro para umano na po yung kangkong. Saka natin haluin. Takpan po natin ulit mga kaguro. Yan. At balik po ako.
Yan na po siya. Lagyan na po natin siya mga kaguro ng pang-asim ng sampalok powder. So, lagyan natin siya ng 3 kutsarang sampalok powder mga kaguro. Yan, isa. Tapos, dagdagan pa natin ng 2 pang kutsara na pampaasim. Teka lang po mga kaguro, mahirap kasi mag-antakal. Sandali lang ha. Nalagyan na po natin siya ng 1 kutsara. Lagyan natin ulit ng 2 kutsara mga kaguro. At dagdagan pa natin pa ng 1 pang kutsara. Magtaka lang po tayo mga kaguro ha. Lalagyan ko lang tong kutsara. Saglit lamang po. At ito na po ang pangatlong kutsara na sampalok powder. Yan. 3 kutsara na po yung ating nailagay. Try natin mga kaguro kung tama na po ito sa asim. Patunawin po muna natin yung ating nilagay nating sampalok powder. Yan. So maya po ay tikman natin kung tama na po ba yung kanyang asim. Antayin po muna natin na medyo matunaw na po yung powder niya. Haluin natin mga kaguro ha. Medyo marami talaga ang kangkong mga kaguro. Yan. Kasi nangingibabaw talaga yung kangkong. So, yan. Tikman natin mga kaguro kung kuwat lang tayo ng kutsara pala. Yung pinapatuyo natin kutsara. Diyan namin pinapatuyo mga kaguro sa maliit na tray. Yung aming kutsara, yung mga hinugasan namin. Tapos, nililipat namin doon mismo sa lagyanan. So, try natin mga kaguro yung ating asim. Kung tama na po ba. Gusto ko kasi medyo maasim talaga mga kaguro. Dagdagan pa natin ng kaunti mga kaguro. Mga 1 kutsara siguro ulit. Na pang-asim. So, lagay natin dito ang ating kutsara. Yan, i-double natin yan. Patong natin sa 1 pang kutsara yung kutsara na takala natin mga kaguro. 1 kutsara palagay natin para talagang damang-dama yung asim. Yan. So, pang-4 na kutsara na po ito mga kaguro. Pero, hindi naman po siya punong-puno talaga. Parang lang siya, tamang-tama lang siya sa kutsara ng pagtakal. Kaya pang-4 na kutsara na po ito para sa asim. Haluin lang natin. Ayan na po ang ating sinigang. Ayan. Tikman natin. Sarap pala. Ito. Medyo may powder pa siya kaya isaw-saw natin. Tikman natin yung sabaw. Ayun. Sarap. So, takpan lang natin mga 2 minuto mga kaguro. Ito ay luto na. Ayan na po ang ating sinigang. Ginisang sinigang na baboy mga kaguro. Ayan. Ayan. Oops, nalaglag ang ating kutsara mga kaguro. Ayan. So, hanggang dito na lamang po. Luto na po ito. Patayin na po natin ang kalan. Ayan na po yung ating ginisang sinigang na baboy, mga kaguro.
Thank you! Thank you, thank you, thank you, thank you, thank you, thank you mga kaguro sa panonood ng aking mga vlog. Maraming salamat sa pagsunod. Kahit bihira lang po ako makapag-upload, pero nandito pa rin po ako mag-upload mga kaguro para po sa inyo. Para malibang din po kayo habang paupo po sa ating bahay, sa loob ng bahay mga kaguro. Maraming salamat, and please subscribe my channel, Juneva Loves mga kaguro, ang inyong kaguro, Ma'am Eva. Bye-bye! And God bless, mag-ingat tayong lahat.